Time's up, game over. I see right through your lies. Time's up, game over. They'll know what's real inside. Time's up, game over. Your empire's gonna fall. Welcome mga Katoon Fam! Recap muna tayo sa previous chapter. Sa nakaraang kabanata, nakita natin kung paano ginamit ni Zichen ang kanyang huling kapangyarihan para talunin ang mga demonyo kasama na ang Demon Lord of Gluttony na si Lan Yu. Subalit ang paggamit ng napakalakas na kapangyarihang ito ay may kapalit at iyon ay ang buhay ng ating bida. Pero isang unexpected phenomenon na naganap mga Katoon Fam at ito ay ang pag-reincarnate ni Zichen 10 taon bago pa nagsimula ang pagkaguho ng mundo. Sa kasalukuyang panahon na ito, buhay pa ang mga importanteng tao sa buhay ng ating bida. Bukod pa rito, nanaman din ni Zichen sa pamamagitan ng isang system screen na tanging siya lang ang nakakakita na dala-dala niya ang kanyang class mula sa dating buhay, ang Lightning Assassin. Dagdag pa rito ang isang ability na hindi pa siya familiar, ang tinatawag na Glutton's Power. Bagamat level 1 pa lang ang ating bida, nakapag-awaken na siya ngayon ng mas maaga at masasabi nating mas malakas na siya ngayon kumpara sa nakaraang buhay niya. Kaya naman, abangan natin kung ano nga ba ang kahihinatnan ng pagpalag ni Zichen sa isang grupo ng bully sa kanilang school. Tara, let's go! Simulan natin ang kwento sa ating bida na si Zichen habang pinagmamasdan niya ang grupo ng bully mga Katoon Fam. Dito, unti-unting bumalik ang mga alaala sa kanyang nakaraang buhay. Flashback moment mga sir. Ang grupong ito ay ang eksaktong grupo na nambully sa ating bida noong nag-aaral pa siya sa school na ito. Habang nagsasayahan ng mga ungas sa paglublob ng mukha ng ating bida sa tubig, natatakot naman si Malong at pinapatigil niya ang mga ito. Sumagot pa ang leader na bakit naman siya hihinto sa ginagawa niya, tinutulungan lang naman daw niya ang ating bida. Dagdag pa ng leader habang tumatawa, dahil hindi pa nakakapag-awaken ng ating bida, bakit hindi na lang nila bigyan si Zichen ng konting tulak para makapag-awaken na ito? Kasunod naman ito ang malakas na tawanan ng buong tropa ng leader mga sir. Tumigil na lang ang mga bully nang nasawa sila dahil nahimatay na si Zichen guys. Nagsalita pa ang leader habang paalis na, umalis na raw silang magtropa dahil napaka-boring daw pagtripan si Zichen. Alalang-alala naman si Malong sa kanyang kaibigan kaya chinek niya ang ating bida kung okay lang. At habang ginigising ni Malong si Zichen, nahimasmasa naman ang ating bida at napasabi na bakit hindi na lang sila layuan ng mga bully. Subalit, narinig pala ito ng leader kaya naman hinaya niya ulit ang kanyang tropa na laruan daw ulit nila ang ating bida. At dito natin mapapagtanto mga Katoon Fam na ang isang pure evil ay hindi lang nag-e-exist sa mundo ng mga demonyo. Meron din ito sa mundo ng mga tao. Back to present na tayo mga Katoon Fam. Hinarap ni Zichen ang leader ng bully at malinaw na sinabi na hindi naman kasalanan ni Malong ito at kung meron dapat na humihingi ng tawad dito ay ang grupo ng bully mga sir. Dahil sa sinabi ni Zichen na inis na ang leader at tiningnan niya ng nakakatakot ang ating bida habang si Malong naman ay nag-aalala sa pagsagot ng ating bida dahil alam naman natin mga sir kung ano ang kasunod nito. At gaya nga ng ating inaasahan mga Katoon Fam, nagpalabas ng aura ang leader at ang kanyang tropa, hudyat na isang gulo ang magaganap. Ang leader ng mga bully ay si Gong Cheng at isa siyang Class E Flower Soldier mga sir. Sinabi ni Zichen sa kanyang isipan na ang taning dahilan kung bakit kaya ni Gong Cheng mambuli ng mga mahihina ay ang kuya nito ang pinakamalakas na estudyante sa kanilang school at siya rin ang president ng student council. Dagdag pa ni Zichen na sa totoo ay pangkaraniwan lang naman ang kanilang mga kapangyarihan. Dahil sa isang gulo ang magaganap, maraming estudyanteng marites ang nagtipon upang manood mga Katoon Fam. Subalit, ang mga marites na ito ay nagro-root sa Gong Cheng at hindi sa ating bida dahil mas sikat si Gong Cheng at mas malakas para sa kanila kumpara kay Zichen na hindi pa nakakapag-awaken at si Malong na pinakamahina sa lahat ng nakakapag-awaken mga sir. Nagsalita si Gong Cheng habang tinitignan niya ng masama ang ating bida nang makalapit ito at tinanong niya si Zichen kung ano nga ba ulit ang sinabi niya sa kanya. Hindi naman natinag sa pananakot ni Gong Cheng ang ating bida at matatag niyang inulit ang kanyang sinabi, simula ngayon ay layuan na sila ng grupo ni Gong Cheng mga sir.
Dahil sa sinabi ni Si Chen, nagmiting sa galit si Gong Cheng guys. Kasunod nito ang biglang pag-atake niya sa ating bida habang sinisigaw na mukhang kailangang turuan ulit ng leksyon si Si Chen guys. Subalit napakadali lang na nasangga ni Si Chen ang suntok na pinakwalan ni Gong Cheng sa pamamagitan lang ng isang kamay guys. At dahil dito, napatalsik ng konti si Gong Cheng at nasaktan pa sa pagsangga sa kanya ng ating bida. Naguluhan at hindi makapaniwala ang mga marites sa nangyari guys dahil hindi nila inaasahan ang matagumpay na pag-block ng isang hindi pa nakakapag-awaken na si Si Chen sa suntok ni Gong Cheng. Mas nagalit pa ng husto si Gong Cheng sa ginawa ni Si Chen at pasigaw nitong sinabi na isang mahinang nilalang na hindi pa nakakapag-awaken na si Si Chen ay gusto niyang hamunin sa isang seryosong labanan. Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toon Time, munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo. Tumugon naman dito si Si Chen at sinabi niya na sakto daw dahil may susubukan siyang skill. Kasabay nito ang pag-pop up ng kanyang system window na nagsasabing kasalukuyang nagbabago ng class ang ating bida guys. At nang matapos ang pagpapalit ng class ni Si Chen, tumambad sa lahat ang isang Si Chen na binabalot ng kidlat. Ito ang lightning form ng ating bida mga Katoon Fam, ang Lightning Assassin. Sa form na ito, nagagamit ni Si Chen ang lightning at may boost din sa kanyang power at speed mga sir. Dahil alam ng lahat na hindi pa nakakapag-awaken si Si Chen, nagulat ng sobra si Malong guys at napasigaw siya kung kailan pa ba nakapag-awaken ang kanyang kaibigan. Habang nasa Lightning Assassin form, kumpiyansa na hinamon ni Si Chen na sugurin siya ni Gong Cheng. Dahil dito, nagngit-ngit na sa sobrang galit si Gong Cheng at inactivate niya ang kanyang skill na Immortal Demon Armor. Kasunod nito ang pagsigaw at pagsugod ni Gong Cheng na mukhang nakalimutan na raw ng ating bida ang lasa ng kanyang killer jab mga sir. Subalit, napakabilis na pala ng ating bida sa mga mata ni Gong Cheng guys dahil biglang sumulpot si Si Chen sa harapan ni Gong Cheng at nakahanda ng salubungin ng mukha ni Gong Cheng ang kamao ng ating bida mga sir. At ganun na nga, boom! Isang napakalakas na suntok ang tumama sa mukha ni Gong Cheng na may libreng ngipin pa mga sir. Kasunod nito ang pagtalsik ni Gong Cheng at paggulong nito sa lupa dahil sa impact ng suntok ng ating bida. Nagulat na naman ang mga marites at si Malong sa kanilang nasasaksihan guys. Nagsisigawan pa ang mga marites sa pagkabigla mga sir. Tinatanong nila kung si Si Chen ba talaga ang nasa harapan nila ngayon at kung ano ba ang nangyayari. Habang ito ay nagaganap, namamagana ang mukha ni Gong Cheng habang tumitayo siya at inis niyang sinabi na nagawa pa talaga ni Si Chen na makalusot at biglain siya mga sir. Lumingon si Gong Cheng sa kanyang tropa at nang makita niyang nakatayo lang ang mga ito, galit na galit siyang sumigaw kung bakit ba nakatunganga lang at walang ginagawa ang kanyang tropa. Hindi naman makasagot ng diretsyo ang kanyang tropa dahil pawis na sila at utal-utal ang mga sinasabi sa sobrang takot nila sa ating bida guys. Dahil dito, nagdesisyon si Gong Cheng na siya na lang ang lalaban at sumugod ulit siya kay Si Chen habang sumisigaw na papatayin niya ang ating bida mga sir. Subalit, madali lang na hinuli ni Si Chen ang braso ni Gong Cheng habang sumusugod ito. Kasunod nito ang malakas na grip niya sa pulso ni Gong Cheng para hindi ito makatakas sa gagawin niyang atake guys. At habang hinahanda ni Si Chen ang kanyang kamao na balot ng lightning, nagsalita siya ng may malamig na boses na napakahina ni Gong Cheng. At ganun nga mga sir, BAM! Pinakawalan ni Si Chen ang kanyang napakalakas na lightning punch na nagdulot ng malubhang pinsala kay Gong Cheng mga Katoon Fam. Wasak at punit-punit ang damit ni Gong Cheng kasabay ng pagtalsik niya at pagtama sa isang pader guys. At dito nga mga Katoon Fam, tuluyan ang natalo ng ating bida ang bully na si Gong Cheng. Dahil sa pagkabigla, napaluhod si Malong at hindi pa rin siya makapaniwala habang nagtatanong kung kailan pa ba nakapag-awaken si Si Chen. At dugtong pa ni Malong habang tinitignan ng ating bida ng may paghama, kailan pa ba naging ganito kalakas ang kanyang kaibigan. Matapos ang laban ng ating bida kay Gong Cheng, chinek niya ang kanyang stats window at nag-analyze sa kanyang isipan. Ayon kay Si Chen, una ay nagagawa niyang mag-switch sa Lightning Assassin job kahit kailan niya gustuhin. Gaya lang naman ito sa nakaraang buhay niya. Pangalawa, kahit na sinasabi ng system niya na level 1 pa lang siya, gaya ng kanyang iniisip, ay sapat na ang kanyang kasalukuyang lakas para talunin ang pinakamababang antas ng mga awakened.
Ang resulta ng laban niya kay Gong Cheng ang nagpapatunay na mas malakas pa siya ngayon sa Class E rank, pero hindi pa alam ni Si Cheng kung ano nga ba ang kanyang exact rank. Dagdag pa ni Si Chen na may isang problema siyang nakita. Malinaw naman na natumba niya si Gong Cheng, pero bakit hindi man lang nagbago ang kanyang kasalukuyang stats, mga sir? At dahil dito, napaisip ang ating bida sa kanyang isipan habang nagpalabas siya ng isang lightning dagger sa kanyang kamay. Natakot naman bigla ang mga marites at sumigaw pa si Malong kung ano nga ba ang ginagawa ni Si Chen. Ito ay dahil itinutok ni Si Chen ang lightning dagger sa nakabulagta na Gong Cheng kasabay ng pagtatanong ng ating bida sa kanyang sarili. Ang paraan ba upang makakuha siya ng experience ay gaya pa rin ba ng sa nakaraang buhay niya, mga Katoon Fam? Sa susunod, natalo na si Gong Cheng pero hindi pa tapos ang araw ni Si Chen, mga Katoon Fam. May lightning dagger na nakatutok sa defeated na bully at isang malaking tanong na hindi pa nasasagot. Paano nga ba nakakakuha ng experience ang ating bida sa bagong buhay na ito? Kung katulad pa rin ito ng dati, may mga bagay na kailangang gawin na baka hindi basta-basta matanggap ng mga nakatingin sa kanya ngayon. At huwag kalimutan, mga sir, 3 taon lang bago maglabas si Wrath. Ang orasan ay tumatakbo at si Si Chen ay hindi na maaaring mahuli pa. Ano kaya ang susunod na hakbang ng ating bida? Abangan ang Chapter 3, mga Katoon Fam. Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, can I get a like and subscribe from you? Malaking bagay at tulong po ito para mag-grow ang munting channel na ito. Don't hesitate to leave a comment na rin po. Again, thank you very much, mga Katoon Fam. Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel or you'll miss how it ends.